Magandang araw po mga kababayan. Ididibang po natin ang isang panggagago, kasinungalingan, pambubudol na naman na pinapakalat nitong si Bangag na si Larry Gadon. Kasama po ang kanyang mga political vloggers and of course, yung mga bayarang trolls na desperado na po sila na masira po itong si Vice President Sara at papalabasin po nila na mahina daw po yung endorsement power ni Vice President Sara. Dahil sa nakalipas po na 2nd District Special Election dyan sa Antipolo, natalo po itong si Red Liaga na inendorso ng ibang Duterte supporters. Tayo po pumunta po tayo sa Antipolo, nagkaroon po tayo ng signature campaign at nakita natin si Red Liaga. Siyempre, pumirma siya ng signature campaign for Tatay Digong, in-endorse natin. Sinabi natin na iboto nyo po sa mga taga 2nd District ng Antipolo, suportahan nyo po itong si Red Liaga. So, yun lang yung naitulong natin doon. Pero kagaya ng inaasahan po natin, sabi nga ni Atty. Rowena Guanzon, hindi na kailangan magkaroon ng eleksyon dyan sa 2nd District ng Antipolo. Kasi automatic naman yan na ang mananalo ay ang kaalyado ni Bangag. At syempre, kung nagawa nga po nilang imikos-mikos ang nangyaring senatorial election last 2025, ipapano pa kaya itong special election? No? Hindi kaya kayang imikos-mikos si George Erwin Garcia. Kasi nakita natin sa mga survey na nag-iikot yung mga individual doon, napakalayo po ang diferensya ni Red Liaga. Anyway, punta tayo dito sa sinasabi ni Larry Gadon na endorsement ni Vice President Sara. Sabi ni Larry Gadon na mahina daw po ang naging endorsement ni Vice President Sara. Sa totoo lang mga kababayan po natin, hindi po in-endorse ni Vice President Sara si Red Liaga na tumakbong congressman ng 2nd District ng Antipolo. Si Red Liaga ay nagpamiyembro po sa PDP or nagpa-endorse sa PDP pero hindi niya ginamit ang PDP sa kanyang pagtakbo. Kasi parang huli na po siya pumasok sa PDP. Sorry kung hindi ako masyadong well informed sa pagpasok niya sa PDP, no? Pero ang nakita ko naman is independent ang kanyang pagtakbo bilang 2nd District ng Antipolo. Anyway, hindi po siya in-endorse ni Vice President Sara para sa kalinawan. May ilang mga Duterte supporters, mga parallel groups na nag-endorse kay Red Liaga. Pero kung sinasabi ni Larry Gadon na official ito na in-endorse ni Vice President Sara, wala po. Hindi po itinaas ni Vice President Sara yung kanyang kamay o hindi po nagpalabas ng video si Vice President Sara na siya po ay ini-endorso itong si Red Liaga. Tandaan po natin. And narito, ang official statement ng abogado po ni Red Liaga. Sabi nga po dito, for the record and to put an end to circulating misinformation, Vice President Sara Inday Sara did not endorse Red Liaga as congressional candidate for the 2nd District of Antipolo in the March 14, 2026 special election. Malinaw po. Galing yan sa legal counsel ni Red Liaga. At ang sinasabi nga po dito, despite na maraming request mula sa parallel group, kagaya ng BPI, ISD, and Inday Sara para sa bayan, for the video endorsement, no endorsement was issued, recorded, or released by the Vice President. So malinaw, hindi po in-endorse ni Vice President Sara si Red Liaga bilang pangontra sa misinformation, disinformation na pinapakalat nitong si Larry Gadon, mga kababayan po natin. Oo, maraming mga nagsuporta ng mga grupo na naka-align po sa mga Duterte. Pero hindi ibig sabihin, iyon po ay kinakatawan na rin ng endorsement ni Vice President Sara. Sabi nga dito ni Attorney Mark Tolentino, while several grassroots and allied groups including BPI, ISD, Inday Sara para sa bayan, Hakbang ng Maisog Rizal, expressed their own support, this action do not constitute an official endorsement from the Vice President herself. So, yan, malinaw. No, para sa kalinawan lang po ng lahat. Okay, so ito si Larry Gadon at syempre, miyembro po ito ng administrasyon ni Bongbong Marcos na sila po yung nagsasabi na dapat labanan natin ng fake news. Pero kung titingnan natin ngayon, sila po mismo yung nasa Malacanang yung nagpapakalat ng disinformation or fake news. At nasaan po yung mga third party na mga fact checker na kapag
ang binabanatan si Bongbong, ang binabanatan ay mga Pinklawan, Dilawan, Komunista, NPA. Galit na galit po sila. Agad nila mamarkahan ang iyong pinupost o yung video as disinformation. Circulating disinformation, misinformation, fake news. Pero bakit itong pinapakalat ni Larry Gadon ay hindi nila minamarkahan na fake news? At in fact, no, ay kinuha pa ito ng ilang mga mainstream media at pinakalat pa sa kanilang mga social media account. So, isang malaking kasinungalingan para siraan po itong si Vice President Sara. Kaya sa totoo lang, mga kababayan natin, masyado na po silang desperado sa napakalakas na ratings ngayon ni Vice President Sara. Wala pang bayad dyan, ha? Hindi pa po nagko-commission si Vice President Sara ng mga survey. So, sila yung nagpapasurvey dyan. And mayroong 25% and mayroong 30% commission. In short, hindi pa nagsimula ang survey, mayroon na silang 30% or 25% na positive na boto o ratings na talagang nakalagay sa kanila. So, makakuha sila ng 34, ibig sabihin 4% lang yung nagbigay sa kanila ng positive na ratings. Si Vice President Sara, hindi po. Pero kita nyo naman, no, napakataas yung ratings si Vice President Sara and alam natin may dagdag bawas yan. Pero kay Bongbong Marcos is patuloy na sumasadsad ang kanyang ratings at negative ang nagiging resulta. And pagdating naman po sa mga presidential survey, maging mga survey firm man yan or individual na mga tao na nag-iikot sa mga merkado, sa mga terminals, para magtanong kung mangyayari po ba ang eleksyon, sino ang kanilang susuportahan. Malinaw naman, mga kababayan, na si Vice President Sara pa rin ang nangunguna, despite po sa napakaraming paninira, no, disinformation, itong issue ng confidential fund, itong impeachment laban sa kanya, yung tao po ay gising na gising na. At hindi na nga po naniniwala sa mga kasinungalingan na pinapakalat nila. At ang sabi nga ng tao, yan po is malinaw na isang pamumulitika lang. Yes, of course. Siyempre, sumagot na si Vice President Sara doon sa hinihingi nilang kasagutan sa insufficient in substance doon sa impeachment ni Vice President Sara. At malinaw na sinabi nga ng Supreme Court na walang sapat na basihan na ipagpapatuloy pa yung impeachment trial ni Vice President Sara last 2025. So, same issues, same impeachment complaint, same article of impeachment ang nakalagay ngayon diyan po sa impeachment ni Vice President Sara. So, malinaw mga kababayan po natin na sobrang desperado na po itong kampo ng mga dilawan, kampo ng mga bangag. In a way, yung bangag at saka mga dilawan is nagsanib puwersa na po sila. And may mga kumakalat na ngayon na tarpaulin na yung kanilang ini-endorse is Leni Robredo and Vince Dizon. So malaki ang posibilidad na yan ay yung magiging manok po nila dahil yun nga, no? Nakikipagsanib puwersa na itong si Leni kay Bongbong Bangag. Kaya sobrang desperado na po sila. And same issues ang pinapakalat po nila, no? Na kapag manalo daw si BP Sara, babalik na naman daw yung mga gumurgor sa EJK, bumalik na naman daw yung Pogo. Alam mo yung mga issue na paulit-ulit, no? Babalik na naman yung sinasabing mga criminals na gumagawa daw ng mga extrajudicial killing. Alam mo yung mga issue na walang kamatayan na pinupukol nila noon pa kay Tatay Digong, pinupukol nila ngayon ulit kay Vice President Sara. Kasi wala po silang ibang issue na magagamit. Pero tingnan nyo mga kabayan natin, sa lahat ng mga inaakusa nila sa kay Vice President Sara, sa mga paninira nila, nagbubumirang. Tingnan mo kung sino yung mga tunay na magnanakaw, sino yung mga tunay na corrupt, sino yung nagpa-deliver ng mali-malitang pera sa kanilang bahay. Yan po yung mga mastermind. Ito po yung mga utak na gusto ipa-impeach ito si Vice President Sara. Ito yung mga utak ng mga nagpapatrol farm, nagbabayad sa mainstream media para sirain yung credibility ng mga witnesses, lalo na po itong mga Marines. So, yun lang, marami pa po tayong gustong sabihin, no? Pero pag-usapan natin yan sa ibang issues naman, sa isa lang po natin, and dito po tayo sa particular na kasinungalingan na pinapakalat ni Larry Gadon. So, ito ay isang kasinungalingan, ulitin po natin, no, despite po sa mga napakaraming paninira nila, naunguna pa rin si Vice President Sara. At itong sinasabing mahina yung endorsement ni Vice President Sara. Excuse me po, Larry Gadon, hindi po nag-endorse si Vice President Sara sa congressman na tumakbo po sa 2nd District ng Antipolo. So, ayan, supalpal ka naman.
Larry Gadon. And kung talagang gusto mong patunayan yan, magpalabas ka ng video na nag-endorse si Vice President Sara kay Redliaga. And siguro, tanongin mo na si Redliaga kung siya ba ay in-endorse ni Vice President Sara. Pero alam namin, kung ako lang, nanalo si Redliaga sa 2nd District ng Antipolo. Dahil, alam naman natin, na kontrolado pa rin ninyo ang Comelec. Eh, sabi nga ni Atty. Rowena Guanzon, hindi na kailangan magkaroon ng eleksyon. Kasi panalo na ang inyong manok. Dahil alam naman natin, ang dami nilang pera, hawak ninyo ang Comelec, ano pa, nasa panahon ngayon na kayo lahat ay kontrolado ang Comelec, may aasahan pa ba ang taong bayan? Kaya dapat yan si George Erwin Garcia, bago mag 2028, ay matanggal na yan.